Amen. Praise God. Sige, pwede bang tayo lahat ay tumayo at this time and let us pray? Sige, tayo lahat ay tumayo. Okay. Aming Ama, sa gabing ito, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo. We thank you for this gathering and we ask for your Holy Spirit to be able to speak to every one of us tonight. Buksan mo ang bawat puso, Panginoon, ng bawat isa sa amin. Lord, we ask, O God, na gamitin mo yung lingkod sa iyong kapahayagan ng mga salita this evening. Lord, we want to thank and honor you. In Jesus' name we pray. Every one of us would say amen and amen. Praise God. Sige po, pwedeng palapakan natin ang Panginoon sa gabing ito. Pwede na tayo maupo. Ayan. So I would like to welcome all our visitors tonight. Salamat po sa inyong paunlak, sa panyaya po. Excuse me. Sa panyaya po ng ating mga kasama, sa kayo po ay nagagalak na kayong lahat ay aming makasama sa gabing ito. Ayan. Alam mo ba ninyo na natutuwa si Lord kapag meron tayong mga first-timer, di ba? If we are rejoicing here, much more there is rejoicing in heaven. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo. Ang sabi po ni Sir Kevin kanina, tuloy-tuloy lang po tayo kahit na po this our last Sunday po ng ating Back to Church Sunday. Every Sunday po, still pa rin open po yan sa ating pag-invite sa ating mga visitors. Amen. Okay. So, ngayon pong gabi, ang pag-uusapan natin is the keys to happiness. Now, let me start with a question for every one of you. Ilan po sa inyo ang nakaranas na kayo malungkot? Meron ba dito? Yung nakaranas ng siya maging malungkot, magsabi ng amen. Ayan, lahat po tayo, di ba? Okay. So, ilan naman po sa inyo right now ang magsasabing, Pastor, sa totoo lang malungkot ako ngayon? I believe there are some people here tonight who are experiencing this episode of loneliness. Kaya nga, ang pag-uusapan natin ngayong gabi is ang susi sa, ang happiness sa Tagalog is kaligayahan or kagalakan or what? Ano po? The keys to happiness. So, ito po yung magiging topic natin. Sa Psalms 25 verse 16, asay po ni David ay ganito, "Turn to me and be gracious to me, for I am lonely and afflicted." Okay. So in one of the Psalms of David, si David po, alam po nyo, sabi na, the Bible describes David as a man after God's own heart. Siya po isang taong malapit na malapit sa Diyos. At kung titingnan po natin buhay ni David, he was the king of Israel. He is a very powerful man. Alam po nyo, mayaman siya. Kung titignan mo, he has everything during that time. Lahat ay nasa kanya na. Ano po? Para lang po nyo, nagkakaroon din po siya ng episode of loneliness. Kaya sabi niya, excuse me, ang sabi niya sa Psalms 25 verse 16, "Turn to me and be gracious to me, for I am lonely and afflicted." Ang sabi po ni David ay ganito, sabi niya, Lord, sabi niya, "Turn to me and be gracious to me, sapagkat ako'y malungkot and I am afflicted." So, makita po natin, lahat po pala ng tao, whoever we are, nakaka-experience tayo ng episodes of loneliness. Even David, a man after God's own heart, there are times in his life when he was, siguro yung mga pinapersecute siya and all of these things, alam po niyo, sabi niya, "For I am lonely and afflicted." Now, ang tanong ganito, are you having episodes of loneliness? Kayo po ba ay nakakaranas ng episodes ng loneliness? Ang ibig sabihin niya, there are times in your life when you just feel lonely. Sometimes for no reason at all. Hindi ba? Para bang nagising ka sa umaga pa, ay parang malungkot ako ngayon. At titingnan mo yung mga sa Facebook, di ba? Yan, sabi, sad face sila. So marami po mga tao, talagang they are experiencing these episodes of loneliness. Especially if you are going through some difficult times in your life. Especially when you feel alone. Kapag ka nag-iisa ka, naglalakad ka, mamamasyal ka, nag-iisa ka, wala kang nakakasama. Kahit na nasa isang malagandang lugar ka, alam po nyo, nararamdaman mo yung kalungkutan. Why? Because nobody, not any one of us, walang isa man sa atin ang di nakaranas nito. Pero, do you know that loneliness is or can be dangerous? Alam mo ba niyo, yung kalungkutan, it can be dangerous. Because a lot of people, during their episodes of loneliness, doon sila nakakagawa ng mga bagay na hindi dapat. Ano po? Doon sila nakakagawa ng mga
O siguro po nahuhulog sila sa pagkakasala or what. Kasi po, during episodes of loneliness. When you are lonely, you are very vulnerable. Di ba? Kapag po tayo ay malungkot, very vulnerable po tayo. Meaning say, madali tayong matukso, madali tayong gumawa ng mga bagay na hindi natin dapat ginagawa. So if you are having episodes of loneliness, kailangan po makita po natin ano ba yung paraan ng sa gayon ay ito ay ating mapagtagumpayan. So siguro po sa gabing ito, if there is anybody here, na you are having episodes of loneliness, siguro po tingnan natin na yung kabaliktaran naman is happiness. Okay. Sabi dito, the loneliness epidemic. Ayan. So meron daw pong epidemic of loneliness. Ang ibig sabihin yan, maraming mga tao. Kapag sinabing epidemic, alam po nyo, maraming mga tao nakakaranas nito. Ayon sa isang survey, ang sabi po nila that almost half of all people are struggling with loneliness. Meaning say, if there are 11 billion people in this world, mga 5.5 or 6 billion people are struggling with loneliness. Ang ibig sabihin yan, hindi ka nag-iisa. Hindi mo alam, yung katabi mo, di ba, o sino man, kasama sa bahay, na sila po ay nakakaranas din ito. And then sabi dito, they said that they always or sometimes feel that no one knows them well or they always feel alone. Kahit ako minsan, kahit na may asawa ka, kahit na marami kasi kayo sa bahay, may mga kapatid, so what, sometimes you feel alone. Tama po ba ako? Kahit ako minsan, sa pamilya, 10 kayong magkakapatid, meron ka namang asaming anak ka, pero ganun pa man, ay nakakaranas pa rin tayo ng episodes of loneliness. Kung minsan, hindi natin maintindihan kung bakit. Di ba? Basta, hindi mo maintindihan, basta, ewan ko, basta malungkot lang ako. Halimbawa, nakinig ka ng isang malungkot na awitin. Ano po yun, yung mga awit na nakakaiyak? Di ba? Bisa kapag ikaw ay nakinig ng mga awit na nakakaiyak, ay biglang magbabago yung temperament mo, yung mood mo, bigla ka malulungkot. O din mo kaya naman nakapanood ka ng pelikula na sudden ending. Sudden ending. So makakaranas ka ng episode of loneliness. And ang sabi na dito, this alarming statistics about loneliness warns that it's stunting our lives and affects our relationship with God and others. Kapag ka daw po tayo malungkot, maraming naapektuhan ang relationship natin sa Diyos and of course, our relationship to others. So, excuse me. So it means to say, it is not healthy to be lonely. Amen. It means say, it is not healthy to be lonely. It's okay to be lonely once in a while. Ano po? Okay lang po yan. Talagang dumating sa atin yan. But to stay lonely, it is not going to be healthy for us. It's not going to be healthy for our relationship to God. It's not going to be healthy in our relationship with our fellow men or even our loved ones. Okay? Because loneliness breeds doubt and make us unproductive. Pagka malungkot ka, very unproductive ka, wala kang gustong gawin, kundi mahiga na lang sa kama. Di ba? Tamad na tamad ka, ayaw mo lumabas. You just want to stay in bed and nurse your loneliness. Alam mo yung iba, gusto nila yun, yung feelings of loneliness, ninindurse nila. Ang sabi dito, loneliness was associated with nearly 4 times increase of death and 68% increase of hospitalization. Alam po niyo kapag daw po yung loneliness, yan sabi niya, there is 4 times risk of death to a lonely person. Kaya yung mga taong malulungkot, alam mo, hindi yung mahabang buhay niyan. Yan. Then sabi dito, 68% increase of hospitalization. Merong mga taong pupunta sa ospital. Sabi, Doc, may sakit po ako. Diba? I don't know if you know some people. I know of some people pupunta sa doktor. Sabi niya, Doc, may sakit po ako. Alam po yun, tinest siya lahat.
tinignan lahat ng mga vital signs niya. Everything is okay. Everything is okay. Tapos sabi ng doktor sa kanya, wala ka sakit? Hindi, Dok, may sakit ako, sabi niya. So, kahit anong gawin ng doktor, wala silang makitang anumang karamdaman sa kanya. And then, ang sabi ng doktor, sige, umuwi ka kanya, sige, siguro malungkot ka lang. Hindi ba? Okay. And then sabi dito, excuse me, loneliness was associated with the higher rates of depression, anxiety, and suicide. Marami pong mga tao, kapag sila'y malungkot, there is only one way to escape that episode of loneliness, and that is to commit suicide. Sa Pilipinas po, ang sabi dito is 3.3% of the population, or equivalent to 3.3 million Filipinos, grapples with loneliness and depression. Just imagine, 3.3 million Filipinos, sabi po dito, are grappling with loneliness and depression. Maybe you are one of them. I don't know. Hindi ko alam. Maybe there's somebody here tonight who is grappling with loneliness. And then, suicide attempts among youth in the Philippines increased to 7.5% in 2021 from 3% in the year 2013, representing an increase of 150%. Alam po niya, during the pandemic, ang rate po ng suicide sa Pilipinas, lalo-lalo sa mga kabataan, it increased 150%. Kasi po, matindi yung pinagdaanan natin sa pandemic na ito. Likewise, about 20% of young Filipinos considered suicide, representing about 5 million young individuals. Makikita po natin, matindi talaga ang effect po ng loneliness. Kaya nga, because of this, many people are trying to find a way to overcome loneliness. So, meron silang tinatawag na the happiness trap. Ayan. So, yung tinatawag po nilang happiness trap is that people are trying to find a way out of their loneliness. And because of that, they will try to do everything. They will try everything to escape that loneliness. Hindi nila alam, pumapasok sila doon sa happiness trap. Yung happiness trap, it is looking for happiness on the wrong place. Di ba? So pagka malungkot ka, gusto magsaya, siguro magbibisyo ka, punta yung barkada mo, inom kayo, mag-drugs kayo, and so forth. Ang tawag po nila doon is the happiness trap. So many people thought that if they're going to have these things, they're going to be happy. Akala ng mga tao na kapag nakamit nila isang bagay, magiging masaya na sila. But they later found out that it is not. Ano po? Things that we thought are going to make us happy, after all, we found out na hindi pala. Akala mo pagka naka-boyfriend ka, magiging masaya ka na. Mas lalo pa na naging magulo yung buhay mo. Hindi ba? Akala mo kapag ka nagka-girlfriend ka, okay ka na. Sabi, Lord, magka-girlfriend lang ako. Lord, masaya na ako. Di ba? Nagka-girlfriend ka. Then, nangyari na sira yung pag-aaral mo. Di ba? So many things. These are called happiness trap. Trying to find happiness on the wrong place. Now, ano po yung itong mga happiness trap na ito? Next, sabi niya dito, were they happy? Ayan. Were they happy? Sino po sa inyo ang nakakilala kay Lady Gaga? Hindi nyo kilala si Lady Gaga. Na lahat naman tayo, di ba? She is a very famous pop star, si Lady Gaga. What about si Christina Onassis? Ayan. Siya po yung heiress po ng shipping magnate na si Aristotle Onassis. What about Marilyn Monroe? Ayan. One of the most beautiful women during that time. A famous movie star. What about Lady Diana? Wife of Prince Charles. Alam po niyo, itong lahat ng tao, they have everything. Yung inaasam-asam mo, nasa kanilang lahat. Katanyagan, pera, kapangyarihan, everything. And yet, these people are not happy. Lady Gaga said, sabi niya, I'm always battling depression in his life. Ang sabi ni Lady Gaga, sabi niya, lagi ko linalabanan yung depression ko. In spite of everything that she has, she is depressed. Si Christina Onassis, she died at a very young age because of broken-heartedness.
She has everything. Ano po? But at a very young age, she died broken-hearted. She was not happy. In spite of all the billions that she has, in spite of all the power, in spite na yung katanyagan, she's not happy. And she died broken-hearted. Si Marilyn Monroe, apparently she committed suicide. Ano po yung mga tao, mga successful, mga taong they have everything. Si Lady Diana, alam po nyo, asawa po ni Prince Charles, hindi siya masaya sa piling ni Prince Charles. Later on, nagkaroon ng divorce. And eventually, alam na si Lady Diana died of a car crash. Hindi ba? Now, all of these people, they have everything and yet they are not happy. Meaning to say, na yung mga bagay na akala natin ay magbibigay ng kasiyahan, kaligayahan sa atin, they are not. Hindi yan ang magbibigay ng kaligayahan sa atin. So ngayon, ang tanong ganito, sabi niya, ang tanong ganito, how can we overcome loneliness? Or what are the keys so that we can live a truly happy life? Now, naniniwala po ako na God wants every one of us to be happy. Amen. Ilan po sa inyo naniniwala na hindi nais ng Diyos na malungkot ka? Okay? God did not put you into this world to suffer loneliness. Na parang nilalang ka ng Diyos na nagigay sa inyo sa mundong ito para kayo malungkot. Now you remember when Adam was put in the garden, nung lalangin ng Diyos ang lahat ng bagay, ano ba? And then He created man. He put Adam into the garden and He gave everything He gave Adam everything that he needs somehow to be happy. Pero ang nakita ng Diyos, ano yung nakita ng Panginoon? Sabi ni Lord, nakita niya si Adam malungkot. Ang sabi ni Lord, it is not good for man to be alone. I will create for him a helpmate. Nakita niya si Adam malungkot. Bakit? Walang makitang angkop sa kanya. So, therefore, ang sabi ng Diyos, sabi niya, I'm going to create a helpmate for him. Na somehow, yung kanyang kalungkutan maiibsan sa magitan ng babaeng nilalang ng Diyos para sa kanya, which is Eve. Amen. So dito po, makikita po natin that God, I believe, God wants every one of us to be happy. That's why on John chapter 10 verse 10 it says, I've come that you might have life and that you might have it more abundantly. Amen. Ang nais ng Diyos, sabi niya, I've come that you might have life and that you might have it more abundantly. Ang nais ng Diyos, yung life natin maging abundant. Maging abundant means say that we have everything that can actually make us happy. Because ayaw ng Diyos na tayo nakikita niya malungkot. Kaya lang, ang problema natin, we do not know the source of true happiness. We are trying to look for happiness on the wrong place. Akala natin kapag may pera tayo, hanap buhay ka ng hanap buhay. Alos hindi ka na natutulog. Akala mo kapag may pera ka na, masaya ka na. Pagka may pera ka na, hindi pala. You are striving so hard to be successful in your career. Akala mo pagka boss ka na, pagka manager ka na, masaya ka na. And then nung nandun ka na, kita mo hindi pa rin pala. Hindi ba? So akala mo kapag may karelasyon ka, masaya ka na. Pero hindi pala, yung palang karelasyon mo, siya pala she or he is going to be the one to break your heart. Di ba? Ayan, makikita natin dito. Every one of us are looking for happiness on the wrong place. Matthew chapter 25 verse 21, ang sabi dito ay ganito. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful in a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Okay, ano sabi ni Lord? Come and share your master's happiness. So, kung titignan pala natin ang Diyos, ay He is a happy God. Amen. Kasi sabi niya, no? Come and share your master's happiness. So siguro, one of the attributes of God is being happy. Kaya sabi na, the joy of the Lord is my strength.
Because in God, there is joy. There's joy. In heaven, there is joy. There's happiness in heaven. Sa langit, wala nang kalungkutan. Kaya sabi ng Bible, sa langit, wala nang luha. There are no more tears in heaven. Why? Because heaven is a happy place. Amen. We just imagine kung sa langit may kalungkutan pa dito. Nabuhay ka na ng punong-puno ng kalungkutan. Pagdating po sa langit, malungkot ka pa rin. Pero hindi eh. Diba? I believe heaven is a happy place because it is a place where God lives and it is our final destination. It is our final destination. Ang sabi dito, no? Come and share your master's happiness. So what do we see here? God wants every one of us to share His happiness. Amen. Ayaw ng Diyos, yung hindi siya natutuwa kapag tayo'y malungkot. Ano? Hindi natutuwa ang Diyos kapag tayo malungkot. Gusto niya that we always have the joy of the Lord in our hearts. But the problem with many of us is that we are looking for happiness on the wrong place. That's why many of us are lonely. That's why many of us are depressed. That's why many of us, yung buhay natin talagang sabihin na natin nagkaloko-loko. Kasi nga, sabi ng iba, gusto ko lang na maging masaya eh. Diba? So you are willing to try anything, even those things that God forbids, just to make yourself happy. Maging yung mga bagay na alam mo na ipinagbabawal ng Diyos, gagawin mo. Bakit? Just for you to feel happy. Pero alam natin, when we try that, ang resulta niyan ay kalungkutan pa rin. In fact, nadodoble nga yung kalungkutan natin eh. So ngayon titignan natin sabi nga, dito next slide natin, God is the true source of happiness and He is inviting us to share in His happiness. Ayan. So number 1, ano po yung susi po ng kaligayahan? Number 1, seek to please God always. Number 1, yung po palang unang-unang susi ng kaligayahan wala sa mundong ito. Wala sa mundong ito. Hinahanap natin ang kaligayahan niya sa mundong ito. Sa pera, sa katanyagan, sa relationship and all of these things. That we thought that if we have these things, magiging masaya tayo. But we will find out that happiness, the first key to happiness is not even in this world. But it is spiritual. Sabi po sa Ecclesiastes chapter 2 verse 26, ay ganito. To the man who pleases him, God gives wisdom, knowledge, and happiness. But to the sinner, He gives the task of gathering and storing up wealth to hand it over to the one who pleases God. Ano sabi ng Ecclesiastes? To the man who what? To the man who pleases Him, God gives wisdom, knowledge, and happiness. Alam po nyo, yung po palang tunay na happiness nang gagaling sa Diyos. Diba? But we try to find it on material things. We try to find it on other people. The first key to happiness is a right relationship with God. So number 1, if you want to be happy in this world, seek to please God always. Yung binasa po natin, yung kay David, ang sabi, yung unang verse natin, anong sabi doon? Anong sabi ni David? Sabi niya ito, turn to me and be gracious to me, for I am lonely and afflicted. So ano pong ginagawa ni David kapag siya malungkot? Kanino siya lumalapit? Lumalapit po siya kay Lord. Ayan. Ikaw kapag malungkot ka, kanino ka lumalapit? Madalas tayo kapag malungkot tayo, lumalapit tayo kay San Miguel. Hindi ba? O kaya kay Iniebra. Di ba? So we try to find happiness in these things. Si David, kapag malungkot siya, alam niya kung saan siya pupunta. Saan siya pupunta? Pupunta siya kay Lord. Amen. Kahit mga magulang, mga kapatid, tonight, alam po niyo, if you are having episodes of loneliness, the first place to go is God because He is the source of our happiness. Ang unang-unang pupuntahan mo ay walang iba kundi si Lord lang.
And every one of us will say, Amen. Ngayon, ang tanong ganito, paano kung if you don't have God in your life? Alam mo, siguro kalunos-lunos ka kung si Lord wala sa buhay mo. You know, when Jesus saw the multitudes, He said, ang sabi ni Lord, sabi niya, the Lord have compassion on them because they are like sheep without a shepherd. Kapag ka daw po tayo, wala tayo kay Lord, alam po nyo, kaawa-awa tayo. That's why tayong lahat na dito mapalad tayo. Di ba? If you already have Jesus Christ into your life as your personal Lord and Savior, isa ka sa pinakamapalad na tao sa balat ng mundong ito. Mapalad ka. Bakit? Because you have on your side the source of happiness. Kaya kung minsan, kahit na Kristiyano na tayo, minsan hindi natin alam kung saan tayo pupunta kapag malungkot tayo. Hindi ba? Pero si David, alam niya. Pagka malungkot siya, halimbawa, when his father-in-law tried to kill him, try to imagine this. Ano po, yung kanyang mismong biyanan, gusto siyang patayin. Ano po? Anong ginagawa niya? He goes to God. Malungkot siya. Siyempre malungkot yun, ha? Mga mismong mahal niya sa buhay. Mga taong dapat nagbibigay sa kanya ng kagalakan, sila mismo ang mga taong gustong pumatay sa kanya. Ba? Nakakalungkot yun, hindi ba? Halimbawa, yung asawa mismo, yung mister mo, na dapat sa iyo nagdudulot ng kaligayahan, siya mismo ang nagiging dahilan ng iyong kalungkutan. Di ba that happens? Nangyayari yan. Na yung mga taong inaasahan mo na magiging dahilan na ikaw ay maging masaya, eventually they are the ones na magiging dahilan ng iyong kalungkutan. So David knows. David knows. So when David is lonely, first thing that he does, he goes to God. So number 1, gusto maging maligaya sa mundong ito, seek to please God always. Pag sumikapan mo na ang Diyos ay iyong mapasaya. Amen. Sabi ito, have a genuine relationship with God. The solution to the loneliness episode that you are having is to have a genuine relationship with God. Alam po niyo ako nung hindi pa Kristiyano, ay siyempre kapag hindi ka pa Kristyan, di ba, sinubukan mo lahat sa babong ng mundong ito. Things that you know or you thought is going to make you happy. But after all, pagkatapos ng lahat ng iyo, malungkot ka pa rin. Uwi ka pa rin malungkot. Di ba? Pero alam po niyo na ako'y makakilala kay Lord. I began to experience the joy and the happiness that I've never experienced in my whole life. So aking na-discover na yung palang aking inahanap ay hindi kayang ibigay ng tao. Ang Diyos lang pala ang makapagbibigay. So therefore, what should we do? Establish a genuine relationship with God because He is the only source of happiness. Amen. Tandaan po natin yan. Tandaan natin? Jesus or God is the source of happiness. Kaya sabi niya sa Ecclesiastes, to the man who pleases Him, God gives wisdom, knowledge, and happiness. But to the sinner, ang sabi niya, but to the sinner, He gives the task of gathering and storing up wealth and to hand it over to the one who pleases God. Antindi nito? Ang sabi, yung mga makasalanan, pinitulutan ng Diyos na sila po ay magkamal ng kayamanan. Sabi, gives the task of gathering and storing up wealth. Nagpapayaman sila, but eventually yung kayamanang yon, ibibigay pala ng Diyos sa mga righteous people like you. Amen. Ang sabi ng Bible that God will give the wealth of the sinners to the righteous. Kaya alam nyo, yung mga sinners, kaya magkamal naman ang kayamanan yan. Kumisan, hindi rin nila yan napapakinabangan. Isang araw po, may isang lalaki, masipag ang lalaki to, nagsikap. Alam po nyo, halos 24/7 nagtatrabaho siya. Nag-business siya. Naging successful siya. Naging napakayaman niya. Because
yung kanyang kasipagan, lahat-lahat talagang naging successful siya. He became so rich. Ano po? Na kompleto siya sa bahay, ganda ng bahay niya, sasakyan ang gaganda. Merong mga driver, lahat ng sasakyan niya may mga driver. So pero one day, alam po nyo, itong lalaking ito, dahil nga puro trabaho na lang siguro, inabuso yung katawan. One day, this man died. Itong taong ito namatay. Alam po nyo nangyari? Yung kanyang asawa, nag-asawa muli. Alam niyo kung sino na pangasawa ng kanyang misis? Yung kanyang driver. Ang sabi ng lalaki ito, ay ganito, I thought I was working for my boss. Sabi niya, but I found out later that my boss is working for me. Naku, yung ibig sabihin nun? Sabi niya, akala ko nagkikipagtrabaho sa aking boss. Akin na-discover yung parang boss ko ang nagtatrabaho para sa akin. Ha? Bakit? Kasi yung lahat ng kanyang kayamanan napunta doon sa driver. Hindi ba? So, minsan ganyan ng tao, hindi ba? Ayan, talagang yan, nagsusumikap ng lahat-lahat. Eventually, hindi man pala napakinabangan. Iba pala ang makikinabang. Pero alam niyo, sabi ni Lord sa atin ni ganito, to the man who pleases Him, God gives wisdom, knowledge, and happiness. And the sinner, sabi niya, yung sinner, sabi niya, yung kanyang wealth, ibibigay niya to the one who pleases God. Ay, what does this mean? If you please God, God is not going to only give you happiness, but He's going to give the wealth of the sinners to you. Amen. Okay ba yun? Ha? Kapag ka pala ikaw yung taong walang ginawa kundi pasayahin na ang Diyos, ano? God will make you happy and will give the wealth of the sinners to the one who pleases God. Alam po niyo tayong lahat dapat ma-please natin si Lord. Amen. Kaya yung lahat na nagdadala ng bisita, every Sunday, alam niyo, pinasaya niyo si Lord. When was the last time you pleased God? Yung napasaya mo si Lord, di ba? Alam mo, kapag ka si Lord, napasaya mo, aba, ibang mangyayari sa buhay mo. Ibang mangyayari sa buhay mo. Ba talagang gaganda yung buhay mo kapag ka talagang you are able to please God because that is what God is saying. To the one who pleases God, sabi niya, God is going to give the wealth of the sinners to the one who pleases God. Alam po niyo, pag sumikapan po natin. Amen. Okay. Psalm 144 verse 15, sabi dito ganito, happy is the people that is in such a case, yea, happy is the people whose God is the Lord. Maligay daw po yung mga tao ng Diyos ang kanilang Panginoon. So if God is your Lord, if Jesus is your Lord, ang sabi nito, happy are you. Sabi, maligaya ka, masaya ka kapag si Lord ang iyong Panginoon. Amen. Number 2, okay. Next slide, sabi niya, true happiness is connected with our relationship with God. Yung tunay na kaligayahan, connected yan kay Lord. And then punta tayo sa number 2. Ayan, number 2. Have a healthy relationship with others. Pangalawa, upang gusto po nating maging masaya, maging maligay sa mundong ito, have a healthy relationship with others. Now, let me ask you a question. Kumusta po kung ikaw ay may asawa, how is your relationship with your spouse? Kumusta po ang relationship niyong mag-asawa? Ito po ba ay maayos? Maligaya po ba kayo sa piling ng iyong kabiyak? Isang araw po, ako'y pumasyal sa isang membro na namatay yung kanyang asawa. So pagdating ko doon, alam po nyo, umaasa ako. Nang sasalubong sa akin, o akala ko ang sasalubong sa akin isang babaeng luwaan. Pero ang babaeng sumalubong sa akin, isang babaeng masayang-masaya. Alam po yun, na-confuse ako. Sabi ko, sister, sandali lang, hindi ko maintindihan. Patay ang asawa mo, bakit parang masayang-masaya ka? Alam po niyo, sagot niya sa akin, Pastor, kung alam mo lang, ni isang araw, di ako naging maligaya sa piling ng taong ito. Sabi ko, what a life. Tumanda na sila. Ano?
And then ang sabi niya sa akin, Pastor, ni isang araw, hindi ako naging maligaya sa piling ng lalaking ito. What a tragedy. Di ba? Mag-aasawa ka, inaasahan mo na ikaw ay magiging maligaya sa piling ng lalaki o ng babaeng yon. And then you later found out na yung palang relationship na yon ang magbibigay sa iyo ng maraming sama ng loob. Kaya nung namatay kanyang asawa, sabi niya, Pastor, sabi niya, this is my Independence Day. Yun daw ang araw ng kanyang kalayaan nung mamatay yung kanyang mister. Kaya kayo, kung mag-aasawa kayo, kayo mga single dyan, kung mag-aasawa kayo, tiyakin ninyo yung pakakasalan ninyo. Yun ang tamang lalaki o babae para sa inyo. Amen! Who knows? Akala mo magiging maligaya ka. Hindi pala. Katulad nung nag-anak ako ng kasal, nagkakilala sila sa Facebook. Foreigner yung lalaki. Ang sabi sa akin ng babae, Pastor, sabi niya, kunin ko po kay Ninong. Sabi, ikakasal na po ako. Kanino ka ako? Namit ko po siya sa Facebook. Christian din po, sabi niya. Ganun ba? Sabi ko, sigurado ka dyan? Kako, opo ka. Pastor, sabi niya, lahat po ng hiningi kong signs nandun. Sabi ko kay Lord, pagka binigyan niya ako ng white Bible, siya na yun. Pastor, sinabi ko kay Lord, kapag inan niya to, 3 signs. Ang hiningi niya kay Lord, lahat binigay. Sigurado na, ito na yung lalaking binibigay ni Lord. Diyan sa isang simbahan sa Balibago, naging witness ako sa kasalan. Ganda ng kasalan. Anong ganda ng kasalan? Para lang po nyo, right after the wedding, the bride ran away. Bakit? She is a runaway bride because after all, she found out, wow, ay mali pala. Because when he saw the man, after all, she thought, wala akong feelings dito. Hindi siya yung lalaki. Kaya lang, ayun na po yung nakasal, pero hindi man lang nagkaroon ng honeymoon. Kaya malas nung lalaki. Nag-asawa siya, hindi man nakaranas ng honeymoon. Bakit akala nila yun na yun? But they found that it's not. So kailangan po, we must have a healthy relationship with others. If you are married, cultivate a right relationship with your spouse. Do not just seek to be happy, but seek to make the other person happy. Because when you seek to make the other person happy, then He's going to reciprocate by making you happy as well. Nilapitan ako ng isang kaibigan ko, sabi niya, Pastor, ayoko na. Gusto ko na makipaghiwalay. Nagtaka ako, bakit? Kako, Pastor, kanya hindi na ako masaya eh. Ganun lang? Hindi ka na masaya? Hiwalayin mo yung asawa mo? Pastor, kanya hindi na ako masaya eh. Alam po niyo, marami sa atin, kapag hindi na tayo masaya, kala natin, yun na yung signal na, okay, hiwalayin na, hindi na tayo masaya. But the question is this, have you ever seek to make the other person happy? So instead of seeking happiness through the relationship, give happiness to the other person. Ikaw muna magbigay. Amen. Ikaw muna ang gumawa ng mahakbang na sa gayon, yung kabiyak mo, sino man, ay maging masaya naman sa piling mo. Baka naman, pagising sa umaga, dada ka ng dada. Di ba? Oo. Tapos, ang relationship ninyo, ayan, nagkagulo-gulo na. Sa araw, merong isang babae, lumapit sa pastor. Pastor, sabi niya, maghiwalay na po kami ng mister ko. Bakit? Pastor, sabi niya, hindi na kayo masaya sa isa't isa. Bakit ba? Ano bang nangyayari? Sabi, pastor, kasi ganito yung problema. Kaya ako, sabi niya, lagi kong pinagsasabihin ako, ganito kasi hindi maganda yung pagsama namin. Sabi ng pastor, sige, ganito yung gawin mo. Bago mo siya iwalayan, ganito, sabi niya, bago umuwi ang mister mo, sabi niya, uminom ka ng isang basong tubig. Subukin mo muna kanya. Bago umuwi ang mister mo, uminom ka ng isang basong tubig. Kaya lang, sabi niya,
huwag mong lulunukin yung tubig. Kaya yung tubig nandito lang. So, ginawa naman niya. Ano, kung alam mo, 5 o'clock ang uwi ng mister niya, so siguro mga 5 minutes before 5 o'clock, inom siya ng tubig. Kaya siya. So, pagdating ng mister niya, titignan ng mister niya, diretso. Diretso sa kwarto. Araw-araw ginawa niya yun. Araw-araw ginawa niya yun. Alam po niyo, biglang-bigla nagkaroon ng pagkabago. Biglang-bigla yung mister niya dati hindi umuwi ng maaga. Maagang umuwi? Ha? Dati mister niya kung 5 o'clock labas sa opisina, umuwi yan. 11 o'clock ng gabi. Aba? Biglang nagbago. Ano ba? Umuwi? 5:30 pa lang nasa bahay na. Ano po? And then lumapit siya sa pastor ulit. Pastor, sabi niya, effective yung tubig. Sabi niya, pastor, ang galing. Sabi niya, effective yung tubig? Sabi ng pastor sa kanya, hindi yung tubig ang effective. Ang effective yun nung hindi ka nagsasalita. Ano ba yun? Dahil nga, hindi siya makapagsalita dahil puno ng tubig sa yung mister niya. Ba, nagbago ng misis ko? Sabi niya, nagbago ng misis ko. Ano po yung mister niya? Yun, maaga nang umuwi and then one day, yung mister umuwi may dalang rosas. Bakit? Nagkaroon ng pagbabago. Amen. So kailangan po, dapat po yun, dapat yung relationship natin, ayusin natin. Kumusta yung relationship sa mga anak mo? Yung mga anak mo, kaya ayaw umuwi ng bahay. Nagbabarkada, ayaw na natin sa bahay. Bakit? Kasi sa bahay, si nanay, walang ginawa kundi magratrat. Di ba? Ayun. Sa mga anak, ayaw na lang sinesermon yan. Di ba? Of course, kailangan nilang sermon. Pero pagka wala na tayong ginawa kundi manermon sa kanila, alam po niyo, ayaw na umuwi ng bahay. Mas gusto nila nasa kapitbahay. Pero alam po niyo, dapat po lahat po tayo cultivate a right relationship inside the home. One of the sources of our happiness is inside the home. Yung mga taong nasa loob ng bahay natin, sila usually, sila dapat yung nagbibigay ng kagalakan sa atin. Madalas, sila yung nagbibigay ng sama ng loob sa atin. Di mo ba? So yung number 1 mong kaaway, nasa loob ng bahay mo mismo. O hindi ba totoo? Your number 1 enemy is living with you in the house, on the same house. That's why, kapag ka nandyan, yung number 1 enemy mo, alam ba, si kuya, si ate, o si nanay, si tatay, ayan, lagi ka lang nasa kwarto, ayaw mo lumabas ng kwarto pagka nasa kusina si nanay. Pagkatulog na si nanay, doon ka lalabas para kumain. Bakit? Ayaw mo nakikita. Alam po yan, ang hirap po ng ganun. You can never be happy in this world if that is the atmosphere inside the home. Kaya ang kalawang susi po ng happiness is have a healthy relationship with others. Pastor, paano? Kinukutya ako, minamalit ako, ginaganito ako. Yeah? Ang gawin mo, ikaw muna yung magbago. Alam mo, yung ate mo, walang ginawa kundi maliitin, walang ginawa kundi murahin. Ang gawin mo, isang araw, maaga kang magising. Magluto ka ng masarap na almusal. Pagkatapos mo, yatin mo sa ate mo, ate, breakfast and bread para sa iyo. Di ba? Bagong sweldo ka, ate. I-share ko sa yung sweldo ko. Hati tayo. Alam mo, tignan ko kung di magbabago ang pagtrato ng ate mo sa iyo. Di ba? Ang sabi ng Bible ay ganito, gawan mo ng tama yung gumagawa ng di tama sa iyo para ka naglalagay ng baga. Alam mo yung baga, yung mainit sa ulo niya. Bakit magtataka siya? Anong ginagawa nito? Binabastos ko na nga, linalait ko na nga binigyan pa ako ng pera? Di ba? Ginaganito ka na nga, ang sanga mo na nga ang trato ko sa kanya Pinagluto pa ako ng almusal. Pagka ganun ginagawa mo, alam mo, magbabago lahat. Kaya sabi nga nila, if I change, everything changes. Amen. So, ikaw muna ang magbago. Do not seek to change others. Ikaw muna ang magbago. Baka kasi pagka pinagagalitan ka, ayun, nagmumura ka. Minura ka, mumurahin mo rin. Binato ka, babatuhin mo rin. Ay, hindi. Kaya sabi ng Lord,
Pagka binato ka, batuin mo ng ano? Ang sabi ni Lord, di ba? Pagka binato ka kanya, batuin mo ng tinapay. Di ba yung sabi ng Bible? Kailang isama mo na yung garapon. Hindi, wag naman. Wag naman. Tinapay lang. Ang ibig sabihin yan, yung gumagawa sa inyo hindi tama, gawa mo ng tama. And you will see, everything will change. Amen? So mga taga-New Gen, simula sa araw na ito, yung mga kaaway nyo sa loob ng bahay, gawin mo ng tama. Simulan mo na mamaya. Pag yung mamaya, dumaan ka sa Jollibee. Pagdala mo na, pag-take out mo siya. Pag-take out mo. Yung number 1 mong kaaway sa bahay, pag-take out mo, kita mo, magbabago yan. Babait sa'yo yan. Babait sa'yo yan. Amen? Okay. So, have a healthy relationship with others. Number 3. Kasi number 3 na tayo. Serve God with all your heart. Paglingkuran mo ang Diyos ng buong puso. If I then, your Lord and Master, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that you should do as I have done to you. Verily, verily, I say unto you, the servant is not greater than his Lord, neither he that is sent greater than he that sent him. If you know these things, happy are ye if you do them. Pangatlo, paglingkuran mo ang Diyos ng buong puso. One of the sources of true happiness is when you serve God's purposes in your life. Alam po nyo, yung true fulfillment ng life natin, matatagpuan lang natin kapag ginagawa natin yung purpose na binigay ng Diyos sa atin. Kaibigan, what is your real purpose on earth? Ano ba talaga yung purpose mo kung bakit ka nilang ng Diyos? And that is to serve Him. So unless you really serve God with all your heart, you will not experience the happiness that comes from God alone. Kaibigan, kung gusto mong maging maligaya, kung gusto mong maranasan yung kaligayahan na galing sa Diyos, paglingkuran mo siya ng buong puso. Serve God with all your heart, and you will find out that you're going to have the happiness that you've been looking for. You may not have everything. Maring hindi ka ganun kayaman, wala ka ng mga bagay na meron yung iba, but I tell you this, you're going to be happier than all of these people. Why? Because you are serving God's purposes in your life. Ako po, as a pastor, maraming opportunity dumating sa buhay ko na pinalampas ko. Bakit? Because I find joy more in serving God than anything else. Kapag nakita ko na may na-born again, may nagbagong buhay, alam po niyo, masayang-masaya ako. Bakit? Kasi yun ang kagalakan ko, yun din ang kagalakan ng Diyos. Kapag nakikita namin kayo lumalago sa inyong pananampalataya, alam po niyo si Pastor, masayang-masaya. Sabihin namin, Lord, it's all worth it. Yung sakripisyo namin, lahat worth it kapag nakita namin kayong lumalago sa inyong pananampalataya. Pero halimbawa, nakikita namin hindi kayo lumalago sa inyong faith, parang iniisip namin, parang walang kabuluhan yung ginagawa namin. But when I see every one of you coming to Jesus and changing, alam po niyo, yun ang aming kagalakan. So every one of us, if you really want to be happy in this earth, serve God. Paglingkuran mo ang Diyos, ano ba yung binigay na kakayahan sa iyo ng Panginoon? Gamitin mo yun para sa Kanya. Binigyan ka ng magandang tinig, gamitin mo yan para sa Panginoon. Binigyan ka ng talento sa pagtugtog, gamitin mo yan para kay Lord. Binigyan ka ng kakayahan para magturo, gamitin mo yan para kay Lord. Binigyan ka ng kakayahan ng mangaral, gamitin mo yan para sa Panginoon. Diba? Whatever God has given you, God expects for you to use that so that you will experience God's happiness in your life. Hanggat hindi mo ginagawa yung pinagagawa ng Lord sa iyo, then you will never experience the true happiness that comes in serving God. True happiness and fulfillment in life can only be found in finding our God-given purpose in life and achieving it. Apo, yun daw pong tunay na kaligayahan in life can only be found in finding our God-given purpose in life and achieving it. And then number 4,
Trust God in all your circumstances. James chapter 1 verse 2 to 4, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations or trials. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that you may be perfect, entire, and wanting nothing. Pang-apat, magtiwala ka sa Diyos. Kuminsan yung kagalakan natin nawawala kapag tayo ay, kapag tayo may dinadanas na mga pagsubok. Hindi po ba? Pero alam po nyo, if you want happiness in your life, trust God in all your circumstances. Whatever you are going through at the moment, trust God. Magtiwala ka sa Panginoon that after all of this, maganda pa rin ang plano ng Panginoon sa buhay mo. Amen. You may not understand everything that is happening in your life. Parang hindi mo unawaan. Kapag may problema ka, malungkot ka, natural. Malungkot tayo. Pagka may karamdaman sa bahay, malungkot tayo. Pero alam po nyo, hindi mawala yung joy mo. Bakit? Dapat magtiwala ka sa Diyos. That God knows what He is doing. And all of these things are just going to pass. Ang sabi ni James ay ganito, count it all joy when you fall into diverse temptations or trials. Alam niyo tayo mga Kristiyano, kahit may trial ka, may pagsubok ka, masaya ka pa rin. Amen. Happy ka pa rin. Kahit wala kang pera, happy ka pa rin. Di ba? Kahit na may karamdaman ka, happy ka pa rin. Bakit? Kasi alam mo, sa bandang dulo, sa bandang dulo ng lahat ng iyong nararanasan, alam mo, pagkapala ang nakalaan para sa iyo. Kaya ang sabi ni James, sabi niya, magalak ka kapag may problema ka. Magalak ka kapag may pagsubok ka. Sabi niya, because God is trying your faith. Sinusubok ang iyong pananampalataya. At kapag ka nagtagumpay ka, may gantimpalang naghihintay sa iyo. So therefore, in every trial, in every temptation that we go through, kapag kahit napagtagumpayan natin, sa bandang dulo nito ay may reward. Amen. May reward, kaibigan. Kaya kapag may trial, sa bandang dulo niyan, may naghihintay na blessing sa iyo. Kaya kapag may trial, may blessing na darating kasi may trial. Hindi ba? Basahin niyo yung Bible niyo. Yan ang sabi ng Bible. Hindi ba? So if you are going through anything, maintain that happiness. Trust God in all your circumstances. Magtiwala lang kay Lord. Bakit? Hindi ka niya babayaan. Then lastly, sabi ito, meron sa dito, yung next slide, sabi ito, be happy not because everything is good, but because you can see good in everything. Ayan. Sabi ito, be happy not because everything is good, but because you can see good in everything. Sa lahat ng iyong kalagay, lagi kang merong nakikitang maganda. Hindi ba? Ay Lord, salamat. Kahit may trials, Lord, merong magandang mangyayari. Try to see good in everything that is happening in your life. And I tell you, you'll always be happy. And then, lastly, learn to be content. Matuto kang maging kontento. Do not compare yourself with others. Because when you begin to compare yourself with others, you will never be happy. Because there will always be people that will be greater than you. And there will always be people who are lesser than you. Kaya, kung sa buhay mo, lagi mong kinocompare ang buhay mo sa iba, ay buti pa siya mayroong bagong kotse, buti pa siya mayroong bagong bahay, buti pa siya na-promote, buti pa siya may business, buti pa siya... If you keep on comparing yourself with others, alam mo, hindi ka magiging masaya. You will never be contented in this world. Kaya, never compare yourself with others. Amen. Huwag mong i-compare sarili mo sa iba. Bakit? Meron laging nakakaangat sa iyo, meron namang laging nakababa sa iyo. Learn to be content. Thank God for whatever you have. Ano ba meron ka ngayon? Huwag mong hanapin yung wala sa iyo. Pasalamatan mo yung nasa iyo na. Magsikap ka, mapasa iyo yung nais mo. But be content with what you already have. Kung anong meron ka, pasalamatan mo sa Diyos.
Meron kang kotse kahit na luma lang, pasalamatan mo si Lord. Hindi ba? Oh, may pamilya ka, may problema kayo, pasalamatan mo si Lord. Bakit? Because when you do that, when you learn to be content, then you will experience real happiness. So tonight, church, do not seek happiness on the wrong place. Every one of us will go through the episodes of loneliness. But remember, during this time, there's only one thing to do, and that is to seek God. Amen. Tayong lahat ay tumayo. Kaibigan, ngayong gabi, I don't know, maybe there are some people here tonight, you are having episodes of loneliness. Di ba? Kung minsan hindi maintindihan ng sarili mo, bakit ka malungkot? Pero alam mo, during times of loneliness, there's only one thing to do, and that is to come to Jesus. When David felt lonely and afflicted, isa lang ginawa niya. He knows where to go. He went to God. Kung sa gabing ito, kaibigan, malungkot ka, number one, maybe, Jesus Christ is not yet in your life. Alam mo, kahit nasa iyo lahat ng bagay, kung si Kristo wala pa sa puso mo, merong puwang sa puso mo. There is an emptiness in your heart that only God can fill. Sa puso ng bawat tao, God put an empty space into the heart of every one of us. A space reserved for God alone. So that you will never feel fulfilled in your life unless that empty space in your heart that is reserved for God. Alam po niyo, kung si Kristo wala pa doon, alam mo, you will never be happy in this world. That empty space, dapat si Lord ang nandun. And tonight, kung si Lord wala pa doon sa empty space ng heart mo, allow Him to come, to occupy that empty space. And I tell you this, you'll begin to feel happiness that you have never experienced in all your life. If you are here for the first time, hindi pa tinatanggap si Jesus as your Lord and Savior, I want you to allow Jesus to occupy that empty space by following after this prayer. Pwede ba sumunod ka sa maikling panalangin ito? Panginoon Yesus, lumalapit po ako sa inyo. Lumalapit po ako sa inyo. Lord, inaamin ko po Lord, inaamin ko na po ako isang makasalanan. na ako isang makasalanan. At ngayong gabi, At ngayong gabi, humingi ako ng patawad sa inyo. humihingi ako ng patawad Binubuksan sa ko inyo. ang aking puso. Binubuksan ko ang At aking tinatanggap puso. kita At tinatanggap kita bilang aking Panginoon bilang aking at sariling Panginoon at tagapagligtas. sariling tagapagligtas. Hayaan mo, Panginoon Diyos, Hayaan mo, na Panginoon maranasan Diyos, ko na maranasan ko ang kagalakan ng ang kaligtasan kagalakan ng na kaligtasan alay mo na sa alay pangalan mo. ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello po. Magandang umaga po sa lahat. Magandang hapon na po pala ngayon. So, ako po si Myra Fiel from Women of God at ngayon po ay isa pa sa mga leaders po ni Pastora Malu under po sa Love Team. Lumaki po ako sa isang born-again Christian family na kung saan ay nakasanayang nag-church every Sunday. Pero nung nag-encounter po ako ay mas matatag po ang aking faith kay Lord. Way back po kasi nung nag-graduate ako ng college ay mas marami po akong oras sa pagtatrabaho kaysa gawain po para kay Lord. Kasi po nung time na to, nag-aaral po yung dalawang kapatid ko ng college, which is they are certified teacher na po sila ngayon. And pero after I encountered God, it opened doors of opportunities para po makapag-serve po ako ulit sa Kanya. Last year po, kailangan ko pong mag-resign sa aking work dahil sa wala pong mag-aalaga sa mga anak ko. And di pa po kami nakakabawi sa aming finances na mag-asawa dahil sa magkasunod na problema, magkakasunod na panganganak ng cesarean. Kasabay din nun, nagkasakit din po yung aking papa. Kaya halos lang lahat ng naipon namin ay naubos din. Pero napakaraming message si Lord sa amin sa situation na pinagdaanan po namin. And God is always faithful and He is always amazing.
Di niya kami pinabayaan, and that is because of our tithing and offerings na binibigay kay Lord. Tithing is more than just giving away a part of your income. It's a meaningful practice that deeply connects with our faith and values and demonstrate the obedience to God. Kami pong mag-asawa ay na-amaze sa lahat ng provision and blessing ni God sa amin. So starting po ng January of this year, while being a full-time nanay po, prayer ko po sa 2024 is a year of restoration po sa lahat ng aspect sa buhay namin. Aspect po, spiritual, physical, financial po. True enough, January 3 po, may mga offers na po akong nare-receive. Sunod-sunod po siya. But of course, kung ano po yun doon, mas favor kay Lord na work na nakapag-allot pa rin po ako ng time to serve Him and glorify His kingdom. Ngayon po ay nagsastart na po akong mag-training as VA and soon po ay mag-work na po ako ulit in the comfort of my home at mas magkakaroon ng time para malagaan ang mga anak ko. At the same time ay hindi ko po mamimiss ang pag-attend ng services during Sunday. So do not think that tithing is giving and giving offering is an obligation, but rather giving our tithes and offering is a reflection of our priorities. When we choose to give to God, it is a powerful indicator of our priorities. It's not just about the act of giving itself, but about what we are willing to forgo in order to give. This perhaps the most powerful meaning behind Jesus' statement, "For where your treasure is, there your heart will be also." And also, giving is a privilege. Giving is not just a duty, but a privilege. Giving is a blessing. Remember the words of the Lord Jesus that He Himself said, "It is more blessed to give than to receive." There is a spiritual, emotional, and communal benefits that comes with giving. Those who give generously often find themselves enriched with a deeper sense of purpose, connection, and well-being. So let's invite everyone po to stand and itaas po natin yung ating mga ikapo. Sige po, mag-pray po tayo. Lord Jesus, maraming salamat po sa patuloy na mga biyaya na binibigay niyo po sa amin. Father God, ito po yung aming tithes and offering. Lord, ito po ay magagamit for the expansion of your kingdom. Lord, i-bless niyo po ang bawat isa sa amin. Yung mga nag-aaral, Lord. Yung mga nag-work. Yung may mga businesses, Father God. Lord, I pray, Lord, na ikaw mag-bless sa lahat ng mga sources of income and finances sa bawat isa po sa amin. And Lord, continue to give us strength, physical and spiritual strength, for us to continue our walk with you, Father God. And Lord, ikaw lamang, Lord, ang mapurihan sa bawat isa sa amin ngayong hapon na ito. In Jesus' name we pray.